Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagsalita ang dumating at sinabi na dahil sa siya ay nasa hindi magandang pakiramdam ngayon, ay mas mainam na magpakita na sa kanyang harapan ang pasimuno ng kaguluhang ito habang nagtatanong pa siya sa kanila ng maayos. Kaya naman habang pinagmamasdan siya ng lahat habang nakalutang sa itaas, ay hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, dahil sa iyon nga ay ang Shattering Heavens Demon Lord, at nagawa nitong matalo sa isang batang babae. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding galit ang anak nito, at malakas na tinanong na kung anong lakas ng loob nitong paslangin ang kanyang ama, kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, habang sinasabi na hinding-hindi niya siya magagawang mapatawad. Sa nakitang iyon naman ang isa ay sinabihan niya si Ryoxi na kailangan muna nitong kumalma, ngunit hindi na niya pinakinggan pa ito at agad na din nasumugod, dahil sa ipaghihiganti niya ang kamatayan ng kanyang ama. Nang mabilis naman na kumilos ang demonic general at sinabihan siya na huwag itong maingay, dahil doon ay agad naman na napasuko ito ng dugo. Kaya naman matapos nitong tamaan, ay mabilis naman na kumilos ang matandang kapatid sa bandido ng ating bida upang agad siyang masalo, matapos ay agad niyang kinamusta ang dalaga kung ayos lamang ba siya, dahil sa mga ganitong klase ng sitwasyon ay mas mainam kung kakalma lamang sila. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang isip ang dalaga na tama ang sinabi nito sa kanya, subalit nanig lamang sa kanya kanina ang labis na galit. Bukod doon ay hindi man lamang niya nagawang makita ang ginawa nitong pag-atake sa kanya, at ang bastardong ito ay mas malakas pa kumpara sa kanyang itsura. Maging ang isa pang demonic general ay napapatanong din sa kanyang isip na kung ang batang ito ba ay tagasilbi din ng kanilang pinuno. Subalit kahit pa ganon ay hindi niya nagawang makita ang ginawang pag-atake nito kanina lamang, at mas malakas pa ang aura ng isang ito kumpara sa kanilang mga demonic general. Kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang bastardong ito. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Imperial Palace, ay napapasabi ang Emperor na hindi siya makapaniwala sa mga usap-usapan hanggang sa ngayon, subalit kailangan niya na aminin na ang lakas nito bilang isang martial artist ay talagang napakalakas, at labis siyang nagulat sa mga nakita niya, subalit sabi ng Emperor na kahit pa ganun at malapit na siya sa kanyang katapusan, kaya naman ay kailangan nitong tanggapin ang kanyang kamatayan. Masaya naman na sinabi ng demonic general na inakala niya na ang matandang kagaya niya ay madali lamang niyang mamanipula, subalit sa tingin niya ay taglay talaga nito ang isang katangian ng isang emperor. Dagdag pa niya na masyado niyang minaliit din ang dala nitong imperial troops, at kung alam lang niya na may mga mapapakinabangan din dito ay ginawa na sana niyang mga miyembro ng Dark Spectral Sect ang mga ito. Nang nagsalita naman ang Emperor at sinabi na ang kanilang imperial troops ay ang lakas ng kanilang nasyon at ng kaayusan, at namamangha siya dahil sa naisipan din ng isang demonic general na subukan na manipulahin sila. Sinabihan naman siya ng demonic general na hanggang ngayon ay pinaglalaruan pa din siya nito sa kanyang mga kamay, subalit mukhang nais pa din siya nitong pagsalitaan. Kaya naman ay tinanong niya ang Emperor na kung talaga ba nanais siya nitong paslangin na, dahil kung sakaling mamatay siya ay ito na din ang katapusan ng Emperor, nagsalita naman ito at sinabi na hindi na mahalaga ang bagay na iyon, dahil ang lahat ng kanyang mga nakita dahil sa kanyang mga plano ay talagang dinurog ang kanyang puso, kaya naman ay tanggapin nito ang kanyang kaparusahan, dahil sa sasamahan siya nito kahit pa saang impyerno pa sila magpunta. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng demonic general matapos na makatanggap ng pag-atake sa Imperial Army, ay ang lahat ng kanyang ginagawa ay maganda ang takbo, subalit bigla na lamang nagbago ang takbo ng isip ng Emperor na ito, nang bigla naman na nagsalita ang Emperor at sinabihan ang demonic general na huwag na ito pang malungkot, dahil sa susunod naman ito sa kanya matapos na maalis na niya ang lahat ng kanyang mga ginawang kasalanan. Kaya naman matapos na mapaluhod ng demonic general, ay sinabi ng Emperor na ito na ang katapusan ng Dark Spectral Sect sa lugar ng kanilang Imperial Palace, dahil sa lilinisin na niya ang iba pa nitong mga kasama upang hindi na muli pang maulit ang mga ganitong klase ng bagay. Nang nagsalita ang demonic general at sinabihan ang Emperor na mukhang may hindi pa ito labis na naiintindihan,
Kaya naman ay tinanong niya ang Emperor na kung sa tingin ba ng mga ito na ang kanilang mga walang kwentang buhay ay may magagawa sa kanilang pinuno sa Dark Spectral Sect. Dahil kahit na ano pa ang kanilang gawin, ay ang resulta ay hindi pa din magbabago, kaya naman ay magdudusa pa din sila hanggang sa kanilang huling paghinga, subalit kahit ganun pa man ay hindi naman nila magagawa ang kahit na makahawak sa kanilang pinuno. Kaya naman ay napangiti ito, at napasabi na kapag nagawang malaman na ng kanilang pinuno ng Dark Spectral Sect ang patungkol dito, ay masaya siyang sasalubungin sila sa lugar ng impyerno. Nang mawala ang demonic general ay napasabi na lamang ang Emperor na ang isang iyon ay masyadong maingay bago mamatay, na sinagot naman ng isa na mukhang isa iyon sa kanyang huling nais na sabihin sa kanyang huling hininga, kaya naman ay wala nang dapat na ikabahala ang kanilang Emperor. Sa isip nito ay halos kalahati ng elite troops ng palasyo ang nagamit niya magawa lamang mapaslang ang isang tao, kaya naman kung talagang buhay ang pinuno ng Dark Spectral Sect gaya ng sinabi ng babaeng iyon, at kung talagang mas malakas ang mga ito kumpara sa kanina ay mas mahihirapan sila. Kaya naman ay tinawag nito ang Martial Lord, at tinanong na kung tama ba ang mga ulat niya na ang Orthodox Murem at ang Bandit Union ay nagawang makipag-alyansa sa isa't isa upang labanan ang buong Dark Spectral Sect, na agad naman itong sinang-ayunan, at sinabi na naniniwala siya na kasalukuyang napapalaban ang mga ito. Kaya naman ay sinabihan siya ng Emperor na iyan-alisan nito ang sitwasyon at agad na bumalik sa kanya, at kung nasa hindi magandang sitwasyon ang alyansang nabuo ng dalawang puwersa, ay maghahanda na sila upang makialam. Sa kabilang banda naman ay hindi pa din makagalaw ang lahat ng mga martial artist ng Murem Alliance at ng Bandit Union dahil sa lakas na ipinapamalas ng batang babae, at sa isip ng isa ay madaming bilang na ng labanan ang natunghayan niya at nagawa na din niyang makaligtas sa sitwasyon sa buhay at kamatayan, subalit ang aura ng isang ito ay talagang nakakatakot, kaya naman ay napaptanong siya na kung ano naman kaya ang isang iyon. Nang bigla naman na nagsalita ito at sinabihan ang lahat na binawalan na niya ang mga ito subalit walang ni isa sa kanila ang nakinig, kaya naman ay tinanong niya ang lahat na kung nais ba talaga nilang mamatay. Sa isip naman ng Heaven Sword Supreme ay naiinis siya dahil sa hindi nito magawang may kilos ang kanyang katawan, nang bigla naman na nagsalita ang babae at sinabi na hindi na din masama iyon, dahil sa mas maiinis pa siya lalo kung hahayaan pa niya silang makatakas. Kaya naman ay sisiguraduhin niya na lahat sila ay magbabayad para sa pagdungi sa kanyang hardin. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng kaba ang mga martial master sa sinabing iyon ng babae, bukod doon ay wala silang magawa dahil sa hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Sa isip ng Sword King na kailangan niya na makakilos dahil sa kailangan na may gawin siyang kung ano, subalit napatanong siya na kung ano itong nararamdaman niya ngayon, na para bang nakatagpo siya ng isang mabangis na halimaw, subalit bumalik siya sa kanyang pag-iisip at napasabi na kailangan na niyang makakilos. Nang pumasok naman sa kanyang isip na kung magawa nga niyang makakilos at umatake, ay kapag agad na napansin ito ng babae, ay mabilis lamang siya nitong mapapaslang, at kitang-kita na ang kalalabasan kung nagkataon. Nang bigla naman na nagsalita si Yonjuka mula sa kanilang likudan na kung maaari na ba siyang kumilos ngayon, dagdag pa nito na ang lahat naman ng mga martial master ay naririto na kaya naman sa tingin niya ay wala siyang dapat na ikabahala sana, subalit nakakaramdam lamang siya ng pagkainip sa panunood lamang. Kaya naman ay tinawag nito ang anak ng Shattering Heavens Demon Lord at sinabi na ang plano nito kanina ay mukhang hindi lumapekto. Kaya naman ay tinanong niya siya na kung hindi na ba niya kailangan na tumayo na lamang, na masaya naman na sinang-ayunan ng babae, at sinabihan ng ating bida na magpatuloy na sa kanyang nais at ipakita nito sa isang iyon ang tunay na bangis ng kanilang Bandit Union. Nang bigla naman siyang tinawag ni Namgang Yon sa di kalayuan at sinabihan na ang kanyang makakatapat ay hindi basta-basta lamang, subalit masayang sinabi ng ating bida na wala itong dapat na ikabahala dahil sa babalik siya ng buhay, dahil doon ay masayang napasabi na lamang si Namgang Yon na mag-iingat ito. Makalipas ng ilang sandali ay agad na pinuntahan ito ng ating bida, na agad naman na napansin ng babae ang pula nitong buhok upang mapasabi na sa tingin niya ay ito na ang Yonjuka na tinutukoy ng kanilang mga kasama. Agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na matagal-tagal na din bago siya nagkaroon ng maliit-liit na makakalaban,
dahil ang huli niyang nilabanan ay ang anak ng Shattering Heavens Demon Lord na si Sok Ryoshi. Nang nagsalita naman ang babae at sinabi na mukhang malakas siya dahil sa hindi ito natakot kahit na nakatayo ito sa kanyang harapan habang nagpapalabas ng malakas na aura, at mukhang ang kagaya niya ay hindi pa nakakaranas ng pagkatalo hanggang ngayon, mayabang naman na sinang-ayunan ito ni Yonjuka, at sinabi na kung ayon ang kaso sa sitwasyon nilang dalawa ay magpapatuloy pa ito, matapos ay nagpang-abot na ang pag-atake ng dalawa sa isa't isa. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.